Police General Nicolas Torre III. Jen, naiwan tayo doon sa mga sinasabi mo na metrics, yung sa panghuhulit, kailangan airtight yan, kumbaga, no? Ano nga ang mas gusto mo pang sabihin? Dapat ito ay sa una pa lang, ano yun? Sa una pa lang, dapat Tama ka agad. Tama ka agad dapat ang panghuhuli. Ngayon may mga nagsasabi dyan dahil sa akin nasabi ko nga na paramihan. Walang problema ang paramihan kasi pag marami kang huli, ibig sabihin, pulis na epektibo ka Pero itong ang kwan dyan, ito ang caveat yan. Hindi ka makakarami kung mali ang panghuhuli mo. Kasi sa unang panghuli mo, mali ka agad. Inireklamo ka sa IAS na find out na guilty ka. Dismissal from the service yan. So paano ka panghuli ng pangalawa, ng pangatlo, pang-apat kung na-dismiss ka na sa unang huli mo pa lang? Speaking of, go ahead. Kaya sabi ko nga, pag nakarami ka nang hindi ka naaasunto at hindi ka na-dismiss o hindi ka napipinahan, ibig sabihin tama ang huli mo. Maraming kriminal ang pinakulong mo. Kasi yun naman ang feather in the cap of the policeman Marami akong naipakulong. O yan ang yabang natin. Paano mo na ipinakulong? Kung hindi mo hinuli, paano makukulong yan kung hindi mo hinuli? Yan ang gusto natin. So, ibig sabihin, gusto natin dito na ang pulis talaga is mag-dare na tulungan ang ating mga kababayan. Hindi yung magdili-dali dahil sa totoo lang, wala namang dagdag sa kanilang sweldo kung sila ay manghuli. Na hanggang ngayon, ganyan. So, sa ngayon, under my watch, pag ikaw ay nagtrabaho ng ganyan, lalo na pinakamahirap na trabaho ng pulis yan, ang panghuhuli. You will be recognized. You will be properly given the proper reward, including promotions. Pinag-aaralan ngayon ng DP yan na maidagdag sa metrics ng promotion na mga taong nagtatrabaho ng huli ng kriminal, yan ang ating ipopromote. Speaking of panghuhuli, General, kailan nyo ba mahuhuli yung si Director General Bantag? Yan. Undergoing, ibang usapan ang kay Bantag dahil may warrant yan Service of warrant yan. So yan, intelligence-led operations, sinahanap talaga namin yan. At meron naman tayong mga leads regarding that matter kung saan siya nagtatago. At tayo ay naglalagay lang ng resources para siya ay mahanap at maaresto. Hindi pa naman nakakalabas ng bansa? Based sa mga records, wala naman. Wala siyang exit General, ang daming high-profile individuals na hinahanap ngayon. Si Attorney Harry Roque, si Bantag, at may iba pa, yung Colonel dati. Si Dumlao. Dumlao. Paano po magiging approach natin sa pag-aresto sa kanila? May bago nakita niyo naman panghuling ginagawa natin pag high profile Ginagamitan natin ng intelligence talaga at saka kung may resistance, talagang ginagamitan din natin ng puwersa para hindi na sila makapalag at at the end of the day, mahuhuli natin sila at mapadala kung saan sila dapat dalhin. And most of the time, it is always in jail. Nasaan na ba tayo ngayon, General, sa paghahanap doon sa mga yon? Well, ongoing yan. Kahit anong nasa CIDG ako, ginagawa na namin yan. May mga nahanap naman tayo. Nakita nyo, ang dami naming nire-report ng mga wanted persons na mga nahuhuli namin, di ba? Hindi lang naman sila kasi ang wanted. So, may mga nahuhuli rin tayong iba pa na mga wanted na nandyan at large na dapat ay ibalik sa within the jurisdiction of the court, and they can only be brought to the jurisdiction of the court if they are first arrested. General, sinasabi mo sa mga tauhan mo dapat proper ang arrest. Do you think, sir, maraming bumatikos nung pagkaka-aresto mo kay former President Rodrigo Duterte? What are your stand there? Proper? Well, until now, I really will insist that we did everything by the book. We did everything within the ambit of the law. Now, kung may mga nagsasabing otherwise, gaya halimbawa ng Senate Committee on Foreign Relations, they file a case in the Ombudsman where we are filing the appropriate pleadings in the Ombudsman at hihintayin natin kung ano sabi ng Ombudsman regarding that matter because hindi masabi ng Senate Committee on Foreign Relations, ng chairman, na tama siya because she is not a judge. And ang kanyang na find out at mga sinabi sa report na yun ay mga opinion niya rin lang. So in short, your arrest and pagpapalipad mo kay former President Duterte is proper? Definitely, 100%. I believe that it is proper and it is done within the ambit of the law. And then na-mention mo pa nga dyan, kayo pa nga ang nagbigay, di ba, doon sa interview ko sa'yo, na pinagbigyan mo siyang maupo doon sa intended for the current president.
it never happened to any other fugitive except him. So talagang sa kanya lang nangyari yun na pinagbigyan pa natin na maupo dun sa presidential chair. Hindi naman siya presidente na eh. So maraming at napakatagal naman ng negosasyon doon, 12 oras. So it's really very, very big leeway for him. It's very grabing accommodation yun para sa kanya. Because under normal circumstances, hindi ganun yun. He would have been hauled off to a vehicle that will bring him to jail. Yeah, kaya nga hats off to you, General, tsaka kay General Fajardo that time. Talagang hindi ka iniwanan. Ano? Yeah, Talagang maraming nasa tabi salamat mo. din sa inyo at Pareho na-recognize hindi niyo. natulog. Talagang nakita ko mulat na mulat pa. Tapos pag nakasagot talaga namang medyo nawawala na nung panahon na. Anyway, sir, speaking of mga batikos, kanina, binatikos ka rin ng anak ni former President, si Baste, si Mayor Baste. At sinabi niya ano bang sinabi niya, Marlene? Yung pagkakapromote ni sir na 2-star? Sketchy daw, sir. Sketchy, yun ang sinasabi. Well, ang kinu-question niya doon, bakit daw 2-star ako, biglang nag 4-star? Marami akong tinalunan na mga 3-star. Opo. At marami akong tinalunan ng mga senior. Kaya binalik ko na lang sa kanya. Ang iksi naman ng kanyang memorya. Yes, sir. Baka nakalimutan niya na ang unang chief PNP ng tatay niya ay 1-star na ginawang 4-star. And nobody questioned it, including me. Correct. Saludo kami lahat doon at we have to recognize that Yes, sir. appointment because it is done within the ambit of the law. Sinasabi ng batas. Sinasabi ng 6975 that the president can choose the chief PNP from 1-star. all the Qualified. 1-star generals and above. Tsaka sir, para i-remind din natin yung ating mga kapamilya tsaka mga kaserbisyo, si dating Chief Purisima, 2-star. Sinundan siya ni General Marquez, 2-star din. Yes. Tapos si Sir De La Rosa, General De La Rosa that time, 1-star. And then Oscar Albayalde, 2-star. Gamboa, General Gamboa, Cascolan, 3-star. Then De Bolsinas, 2-star. General Eliazar, 3-star. General Carlos, 2-star. And General Azurin, 3-star to 4-star. And then Acorda, 2-star. And then sinundan mo, sir, si General Marbil, 2-star din. Naging 4-star, di ba? Kaya dapat magpasalamat si Baste sa'yo. Magbayad siya ng tuition para sa leksyon na yun. Sa Hindi siya marunong magbasa eh. Di ba? Parang aiksi ng kanyang memorya at batikos lang siya ng batikos na sa bagay, nakikita naman natin sa social media, binabanatan naman siya ng mga netizens. Kasi hindi naman bobo ang ating mga kababayan. Matatalino ang mga Pilipino, no? Except maybe siguro sa ilang kagaya niya na hindi nagbabasa na o hindi nag-updated or may selected amnesia na talagang sinasadya. Alam niya ang totoo dyan. Kaya lang, para lang makabatikos, susubukan niyang lumusot. Hindi nga lumulusot ngayon sa ating mga kababayan. Pero sir, are you looking forward to make peace with Vice President Sara, kay Baste? Hindi ko sila personal na kaaway ha. Wala tayong pinapersonal dito. All the rest is everything are just these are all just part of doing our job. We have our roles to play and we are just playing it in accordance to the script that was given to us ng buhay. Ito ay isang drama ng buhay na may kanya-kanya tayong mga gagampan ng mga papel. At talagang pinapapilan natin ang mga to. So, ngayon, nakikita natin, kami ay law enforcers. So, I just have to enforce the law. Sila naman ay may sarili ng mga papel. Kung ngayon, if they choose to play it na batikusin kami, walang problema doon. There's nothing personal about it. Kumbaga, trabaho lang, walang Yes, po. personalan. Go ahead, partner. So, hindi reward, sir, ang pagiging chief PNP? Well, it is I would like to believe, sabi na nga ni ES, merit-based ang seleksyon ng ating presidente. I really cannot second guess the reasons of the president for choosing me. So, I just sufficient to say, I don't question the wisdom of the president. I just thank him for this position and trust and confidence that was given to me, and I intend to na talagang gagampanan ko ito sa lahat ng sa lubos ng aking makakaya. Sir, nung ikaw ay district director pa lamang ng QCPD, marami na ako nakakausap ng mga junior officers. They look up to you the way kung paano ka magtrabaho. Anong advice mo, sir, sa mga junior officers, sa mga nasa baba mo, sir, na nag-a-aspire din talaga at sinasapuso ang pagiging police, na ginagawa ka inspirasyon? Go ahead, General Torre. Yeah, magtatrabaho lang sila ng maayos. Maraming salamat sa kung nakikita nila na maayos akong example na kanilang sinusundan. Magtrabaho lang sila ng maayos and everything will just fall into place. Fate will always find its way to reward the good deeds. At saka sinusundan na, General, ng mga
yung inalisan mo sa Quezon City, si Colonel Silvio, yung 3 minutes response, minemaintain niya. Tsaka yung mga sumunod na district directors after you. Tsaka yung nakasama mo sa QCPD na ngayon district director na on his own, si General Ligan, ganun din ang sinusunod, nagpapakalat ng mga police. So, meron kang effect sa mga nakasama mo sa trabaho. So, do you expect na ito ay may echo through your nagdaang command conference? Yes, alam mo naman nakita kasi natin na may iisa ang paraan ng paggawa ng tamang trabaho. Okay? Kaya sabi ko nga, iisa naman ang PNP mission. The PNP shall enforce the law, prevent and control crime, maintain peace and order, ensure public safety and internal security with the active support of the community. Minimemorya natin yan. Iisa ang paraan dyan. Para magawa natin yan, alisin na natin ang kriminal sa ating mga communities, ilagay natin sa tamang lugar. Saan ang tamang lugar na? Doon sa kulungan. So, para mo naman madala sa kulungan ng mga yan, kukumbinsin mo ang dalawang tao. Ang isa piskal, ang isa judge. No? Kumbinsin mo ang piskal na, piskal, isampa natin ang kasong to kasi ito, hold upper to robbery ang kaso nito. So you do it, may paperwork yan, may proseso yan sa inquest at sa pag-file ng case. And then pag nakumbinsin mo ang piskal, the fiscal now prepares the information, sasabihin niya naman sa judge, Judge, kulong natin to ng 20 years kasi robbery, ang punishment yan, 20 years Hold upper to, ito yung ebidensya, ito yung witness ko, yung police, ito yung biktima niya. So there's also a process na talagang nagsi-safeguard ng human rights. Partner, last question mo. Well, General, yung last question ko, General, lilis ako ng konti about doon sa sinabi ni SALG, nakakausapan niya yung mga pulis patungkol doon sa kulang-kulang na detalye ng mga PR na inilalabas. Nagkausap na ba kayo, sir, about doon? It's the first time that I heard about that. Ano yun? May mga PR doon kasi, sir, ang mga pulis na kulang-kulang yung detalye na inilalabas sa mga social media, nagiging cause din ng confusion. PR? Press release? Yes, press release. Well, unang-una, sasabihin ko agad sa ating mga pulis, may regulasyones tayo sa pag-release ng mga bagay-bagay, lalo na ng mga official reports sa social media. Iilan lang ang authorized niyan, hindi ang lahat-lahat. Meron tayong Public Information Office. At naka-devolve ang power na yan sa ating mga field commanders, regional director, provincial director, chief of police. Hindi sa ordinaryong mga tao na sa ordinaryong doon sa rank and file na hindi naman inatasan para gawin yan. Most of the time, ang ating mga official statements, official press release sa media ay vetted ng mga opisyal. May mga opisyal na talagang in charge yan. So, doon lang tayo. Ngayon, I'm just reminding our personnel na mga mahilig makisaw-saw sa official business ng PNP na mayroon tayong mga regulations yan. Sundin natin. General, sa akin, siguro sa isang salita, kung kakayanin mo na ilagay sa isang salita, anong mensahe mo sa 200 plus na mga tauhan mo? Magtrabaho. With that, General, maraming salamat sa inyong oras. Yan po si Police General Nicolas Torre III na nag-guest po dito sa Spot Report. Maraming salamat, General. Ayan one word, magtrabaho. Maraming salamat, Jeff. Maraming salamat, Marlene. Good luck po sa inyo, General. Maraming salamat. Yan po mga kapamilya, si Police General Nicolas Torre III, ang ika-31 hepe ng Philippine National Police, partner. At yan po ang ating, siya rin ang kaunahang PNP chief nag-graduate ng PNPA. Class 93. Congratulations, sir. Unang lakan, di ba, sir? Opo. At ang, sir, mahihabol ko lang, sino ba ang may mga classmate mo na may mga significant position pa? Si General Abirin? Yeah. Sino pa ba? Maraming class 93 actually. Ang ating Directorate for Personnel, si General Sinayog. Ang ating Directorate for Intelligence, si General Lopez. Ang ating Director for Operation, si General Salvador. At marami pang mga ang staff, si Mark Pespes, si General Pespes. So, class 93 rin yun. Oo, nagtanggol kay sir, nagsagip kay De Lima. Kay kay Congressman De Lima ngayon. Anyway, dyan kinocongratulate ka pala ni Edgar Movido sa pagkakatalaga sa'yo bilang PNP Chief. Saludo daw ho siya sa'yo at matalik na kaibigan siya ni Attorney Ralph Calinisan ng Napolcom, si Edgar Movido. Congrats Magandang gabi pala kay Attorney Ralph Calinisan. Si Attorney Ralph Calinisan, ang ating Executive
Viseo, Oo. Vice Chairman, Executive Officer ng NAPOLCOM, at pangunahing katuwang namin Yeah. sa pagsisiguro na ang pulis ay nagtatrabaho within the professional standards. Oo, tsaka Magandang gabi, Attorney Ralph. Yan, tsaka pinapasingit ni Sir Edgar ni Edgar Movido, si Police Corporal Mildred Priolo at si Corporal Ana Jane Dakel ng NCRPO RIDMD. Sila pala yung at saka yung may mga bagong kasal pala ron, General. Sina CO1 Maricris Carpua at Mark Anthony Pua. Yun, maligayang pakikinig. Congratulations! Anyway, Jen, maraming salamat po ulit. At sa susunod, huwag kang magsasawa. Maraming salamat po. I-endorse mo na ako sa kasama mong General. Nasasagutin kami, ha? Siyempre naman, sasagutin kayo palagi ni Attorney Jean. Sa hindi nakakakita ha sa ating televised, kasama rin po ni General Torre, si Police Brigadier General Jean Fajardo, napakasnapi na spokesperson po ng PNP at Regional Director